Panimulang mensahe para sa manonood, kung nagustuhan nyo, pahingi naman ng isang like at isang share. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para mapanood ang pinakabagong kabanata sa lalong madaling panahon. Simula ng kwento, sa isang kagubatan kung saan may palasyong natatanaw sa malayo, napapalibutan ng makakapal na puno, si Evelyn at Deo ay yumuko, nagtatago sa dilim. Humarap si Cleven sa kanila. Seryoso ang kanyang boses na may halong pagkaapurahan, may posibilidad na may tiktik sa ating grupo, kaya ang misyong ito ay limitado lamang sa ating tatlo, kayong dalawa na sumama, at ako. Nanliit ang kanyang mga mata, matatag ang tono, habang nagsasalita ng may tiwala, ang target natin ay isang organisasyon ng mga asasin. Bilang mga eskrimador, may kalamangan tayo sa direktang labanan. Gayunpaman, dehado tayo pagdating sa bilang. Itinuon niya ang kanyang tingin sa pinagtataguan ng mga asasin sa malayo. Ramdam ang bigat ng misyon sa kanyang boses. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kayong magpapabaya. Tumango si Theo, puno ng determinasyon ang puso. Naiintindihan ko. Paglipat ng eksena, sa loob ng taguan ng mga asasin, dalawang anino ang nakayuko sa isang mesa, sinusuri ang mga dokumento. Isa sa kanila ay nanliit ang mga mata sa mga papel, nagmamadali ang tono. Naayos na natin ang mga dokumento. Umalis tayo agad pagbalik niya. Pero gaano na ba siya katagal na wala? Mga 2 oras na siguro. Malapit na siyang bumalik. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, isang bola ang gumulong mula sa sulok ng silid. Bago pa makakilos ang mga asasin, nagbuga ang bola ng makapal na usok, bumalot sa buong silid sa loob lamang ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ng isang asasin sa gulat, tinakpan niya ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang pagkataranta. Ito ay isang tambang. Bago pa matapos ang salita, isang anino ang lumitaw mula sa dilim, kumikilos ng may higit sa natural na bilis. Si Cleven iyon. Dumaan siya sa silid na parang kidlat at pinatay ang mga tao. Bawat tama ay napakatumpak, tinapos ang lahat sa isang magarang kilos. 2 pang asasin ang malubhang nasugatan bago pa sila makakilos, halos hindi na itaas ang kanilang mga sandata para dumepensa. Ang asasin na nakamaskara ay natulala sa bilis ng pag-atake. Hindi ko maintindihan paano tayo natuklasan, dugo ang tumutulo mula sa sugat sa kanyang leg habang bumubulong siya sa sakit. Lintik, paano nangyari to? Tiningnan ni Cleven ang asasin na sinusubukang tumakas. May malamig na determinasyon, sumulyap siya sa mesa sa harap niya. Isang malakas na sipa, pinatalsik niya ang mesa patungo sa asasin na tumatakbo. Mahinahon na sinapo ni Cleven ang mga dokumentong lumilipad sa hangin. Sinuri ng kanyang mga mata ang buong silid at idineklara, nalinis na ang lugar na ito. Kami na ni Evelyn ang bahala dito. Deo, ikaw na ang pumunta sa silong. Tumango si Deo nang walang pag-aalinlangan, matatag ang boses. Opo. Hindi niya maiwasang mamangha sa mabilis at tiyak na kilos ni Cleven. Napatumba niya ang 3 asasin sa isang iglap lang. Walang sinayang na oras, bumaba si Deo sa silong, handang puksain ang sinumang kalaban na nagtatago. Tumatakbo ang isip ni Deo sa mga detalye mula sa pulong kanina. Kung tama ang blueprint, ang hagdan pababa sa silong ay dapat nasa harapan lang. Determinasyon ang nagtulak sa kanyang mga hakbang, ngunit paglapit niya sa pasukan, biglang naputol ang kanyang pag-isip. Hindi napansin ni Theo ang isang alambreng nakaunat sa sahig, natapilok ang kanyang paa dito. Bago pa niya namalayan ang nangyayari, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang pana ang sumibat patungo sa kanya, ilang sentimetro lang mula sa mukha. Kumilos ang katawan ni Theo ayon sa likas na kilos. Naggalit ang ngipin, iniwas niya ang ulo sa huling segundo, bahagyang naiwasan ang pana. Ngunit bago pa siya makabawi ng balanse, maraming pana ang umulan mula sa iba't ibang direksyon, patungo mismo sa kanya. Natanto ni Theo ang panganib na nag-aabang, agad nagbago ang kanyang tindig. Isang bugso ng pagkainis at pagkaapurahan ang dumaloy sa kanya nang maunawaan ang bigat ng sitwasyon.
Walang sinayang na segundo, ginamit ni Theo ang kanyang kasanayang synchronization, sinusuri ang paligid. Agad na lumitaw sa kanyang isipan ang buong ayos ng silid. Ang mga nakatagong patibong ay nalantad na, at ang mga kaaway na nakaabang ay hindi na makapagtago. Walang pag-aatubili, binuksan niya ang kanyang inventaryo at kumuha ng maraming espada. Ginamit niya ang kasanayang object movement, paggalaw ng bagay, kontrolado ang mga espada ng may tumpak. Pagkatapos, inactivate niya ang kasanayang Thunder Dragon's Breath, hininga ng kulog na dragon, pinupuno ng enerhiya ng kidlat ang mga talim. Ginamit ni Theo ang kasanayang Dragon's Mark, marka ng dragon, pinakawalan ang lahat at pinutol ang bawat patibong. Sa isang iglap, lahat ng patibong sa kanyang daanan ay naneutralisa. Ang mga kaaway na naghihintay para tumambang ay natalo lahat. Lahat ay naayos sa isang kisap mata. Isa sa mga asasin na natutulala pa rin ay mahinang bumulong, papaano. Nagpatuloy si Theo sa pagsulong, iniwan ang asasin na bumagsak sa lupa. Bawat hakbang pababa ay nagpapatindi sa kanyang pag-isip. Kung ganito kahigpit ang seguridad, dapat may napakahalagang bagay dito sa silong. Ngunit bago pa matapos ni Theo ang pag-isip, narating na niya ang paanan ng hagdan. Nanlaki ang mga mata ni Theo sa gulat nang tumama ang kanyang tingin sa eksena sa harap niya, sahig na puno ng dugo, at sa malayo, isang taong nakapulang balabal na nakatayo ng walang kibo. Nang maramdaman ng lalaki ang presensya ni Theo, nagsalita ito ng may pananabik, ang mga salita ay may halong madilim na kasiyahan. Nako, naaamoy ko ang baho ng karumihan na umabot na hanggang dito. Hindi makapaniwalang may nagaganap na patayan sa gitna ng banal na panalangin ito. Ang lalaki, na may sombrerong tumatakip sa halos buong mukha niya, ay humarap kay Theo. Ang aura mula sa kanya ay malakas at nakakatakot, parang isang masamang pari, evil priest. Sa likod niya, maraming bungo ang nakatambak kasama ng isang nakapangingilabot na simbolo na iginuhit gamit ang dugo sa pader. Isa kang ang sabik na mananampalataya. Naggalit ang mga ngipin ni Theo, kumakabog ang puso sa tensyon. Isang pangalan ang umalingaw sa kanyang isip, kulto ng demonyo, Devil's Cult. Ang mga alaala ng kulto ng demonyo ay bumaha sa isip ni Theo, isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kulto ng demonyo, isang sekta na naniniwalang malapit na ang katapusan ng mundo at isang tagapagligtas ang bababa mula sa langit. Nagdilim ang kanyang isip. Sila ang nasa likod ng malaking digmaan na nagpabagsak sa buong imperyo. Ngumisi ang masamang pari, tinitigan si Theo na may kumikinang na mga mata. Mukhang kilala mo ako. Iniunat niya ang kanyang mga braso, ang boses ay puno ng saya dahil sa pagkilala. Lalong tumindi ang tensyon sa mukha ni Theo, pawis ang tumutulo sa kanyang noo habang bumibigat ang sitwasyon sa kanyang mga balikat. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Theo ang kanyang kasanayang synchronization, binabasa ang daloy ng mana sa paligid, umaasang mas maunawaan ang kinakaharap. Ngunit ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso dahil sa hindi kapanipaniwala. Hindi ito maaari. Isang misteryosong daloy ng mana na hindi sumusunod sa mga pangunahing tuntunin ng mana, dumadaloy ito mula sa sirang isipan ng pari na parang isang lagusan mula sa impyerno, gate from hell. Ito ba ang grace biyaya na tinatawag ng mga pari na blessing pagpapala? Nanliit ang mga mata ng paring dugo, blood priest, ang tono ay mapanganib at mabigat sa paghamak. Nakakalungkot. Mukhang isa kang hindi nananampalataya sa ating tagapagligtas. Nagkrus siya ng mga kamay, lalong dumilim ang boses. Ngunit ayos lang. Isang napakalaking presyon ang pumuno sa silid, ang nakakatakot na aura mula sa pari ay bumalot sa espasyo, lumilikha ng nakakasakal na takot. Ibibigay ko sa iyo ang karangalan na maging alay, sacrifice, para sa tanging Diyos. Tumayo ng matatag si Theo, mabilis na binunot ang kanyang espada at naghanda para lumaban. Kumilos ang pari ng may nakakatakot na bilis. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Theo, sumusugod na may kasamang nakakakilabot na sigaw. Sana'y hindi mo tanggihan ang biyayang ito ng Panginoon. Tumigas ang ekspresyon ni Theo.
Sinubukan niyang salagin ang unang atake ng pari gamit ang espada sa kanyang kamay. Ang lakas niya ay katawa-tawa. Ito ba talaga ang kamay ng isang tao? Nagsimula ang laban na may lubos na panginibabaw ng pari. Bawat atake ni Theo ay nagagantihan o nahaharangan ng may hindi mapapantayang katumpakan. Gaano man kabilis o kahusay si Theo, laging nauuna ang pari ng isang hakbang, umiiwas o sumasalag ng madali. Iniurong ng paring dugo ang kanyang kamay, tinipon ang buong lakas para sa isang nakamamatay na atake kay Theo. Sinubukan ni Theo na iwasan ang tama sa pamamagitan ng pag-iwas ng ulo, ngunit sa sandaling makita niya ang isang pagkakataon, opening, hindi niya ito palalampasin. Iniwasik niya ang kanyang espada, binalot ng enerhiya ang talim gamit ang kanyang kasanayan, handa nang magpakawala ng malakas na ganting salakay, counterattack. Pinakawala ni Theo ang kanyang atake, ibinuhos ang lahat ng lakas sa tama. Ngunit sa kanyang pagkabigla, naharang ng paring dugo ang kanyang buong lakas na atake, gamit lamang ang kanyang kamay, barehan. Lumipad ang mga kislap, ang pagbabanggaan nila ay yumanig sa buong silong. Ngunit gaano man subukan ni Theo, ang kanyang atake ay ganap na walang silbi. Madaling naitaboy ng paring dugo ang bawat tama, ang kanyang kamay ay sumisipsip ng puwersa na parang isang matibay na pader na bakal. Natulala si Theo, puno ng pagdududa ang isip. Nahaharangan niya ang buong lakas kong atake gamit lang ang kamay. Paano? Bago pa maproseso ni Theo ang sitwasyon, sa isang malupit na kilos, sinuntok siya ng pari, tumama siya sa pader ng silid ng may nakapangingilabot na lakas. Nakabibingi ang tunog, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig, sakit ang gumapang sa buong katawan niya. Isang paring dugo mula sa mababang antas ng kulto ng demonyo, ganito ba sila kalakas lahat? Yuh! Lumakad ang paring dugo papalapit kay Theo, dahan-dahan at maingat. Bumigat ang hangin sa paligid, parang isang pangako ng malupit na pagpapahirap. Hindi ko magagamit ang Dragon Claw third form, ikatlong anyo ng kuko ng dragon, pangalan ng skill ito, maaring hindi ito ang eksaktong termino sa source, dito. Maliban kung gusto kong malibing ng buhay kasama niya, ngunit ang isang simpleng atake ay hindi epektibo. Ano ang dapat kong gawin? Binitiwan ni Theo ang pagkakahawak sa espada, tinitigan ito para maghanap ng solusyon. Ano ang magagawa ko sa espadang ito ngayon? Ang mga boses ng Demon Dragon, Diablong Dragon, at Sword Dragon, Espadang Dragon, mga konsepto o posibleng pangalan ng mga guro kapangyarihan ni Theo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanilang mga turo ay tumagos sa ulap ng kawalan ng pag-asa. Ang lakas na sumisira at nagwawasak ang pundasyon ng pag-espada ang kamatayan. Ang ugat ng pag-espada ay kamatayan. Ang batayan ng sword key at teknikin. Nais niyang ituro sa akin kung paano magbigay buhay gamit ang espada. Buhay, life, at kamatayan, death, buhay at karahasan, violence. Iniisip mo bang ang dalawang prinsipyong ito ay ganap na magkasalungat? Naintindihan niya ang sagot. Palagi itong abot kamay. Ang perpektong balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. May masamang ngiti, kinutya ng pari si Theo. Diyos ko, itong kaawa-awang maliit na tupa, poor little lamb, ay nagbubuhos ng kanyang mahalagang dugo. Lumapad ang kanyang ngiti, namula ang mga mata, puno ng kasamaan. Pakiusap tanggapin mo itong kaawa-awang tupa bilang isang alay, sacrifice. Siguradong magbibigay kasiyahan ito sa iyo. Ibabagsak na sana ng paring dugo ang kanyang kamao, dala ang nakapangingilabot na lakas. Isang malakas na pagtama, nabiyak ang lupa, isang matinding alon ng puwersa, shockwave, ang dumaan sa silong. Ngunit sa huling sandali, bumangon si Theo, tumayo, bahagyang naiwasan ang atake. Gumulong siya sa gilid, sakto lang na nakatayo, nagtama ang kanilang mga mata. Nanliit ang mga mata ng pari, ang boses ay may halong pagkainis. Isa kang matigas na ulong tupa. Naramdaman ni Theo ang enerhiyang nagtitipon sa paligid ng kanyang espada. Ngayon naiintindihan ko na ang dalawang espada, prinsipyo, na ito hindi sila magkasalungat. Ang buhay at kamatayan ay isang likas na pag-ikot, natural cycle. Ang kamatayan ay laging naghihintay sa katapusan ng buhay,
ngunit ito rin ang nagpapalusog sa buhay upang mamukadkad, nourish life to bloom. May determinasyon sa puso, hinigpitan ni Theo ang hawak sa espada, humuhugot ng lakas mula sa mga turo nina, Julius at Osa, mga pangalan mula sa Vietnamese text, kumpirmahin kung ito nga ang mga pangalan sa source material. Hindi sila dalawang magkaibang lakas, kundi isa. Kung i-apply ko ang prinsipyong iyon, tipunin ang enerhiyang nasayang, wasted energy, gawin itong isang sinag, single beam, makakamit ko ang tagumpay na ito. Nagmamasid ang paring dugo ng may interes, itinaas ang kamay ng uyam. Huwag kang hangal. Hindi mo ba napapansin na walang epekto ang espada mo sa akin? Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, nagpakawala si Theo ng isang direktang tag, frontal slash, sa palad ng paring dugo. Long theme, dragon flash kidlat ng dragon, iyon ang tawag sa kidlat bilis na atake niya. Agad na sumabog ang buong silid sa enerhiya. Ang mga alon ng puwersa mula sa atake ni Theo ay kumalat sa buong silong, ang hangin ay napuno ng mga kislap ng kuryente. Itinaas ng paring dugo ang kanyang kamay, sinasalag ang atake, may ngisi sa mukha. Interesante rin itong bagong teknik mo eh. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon pagkatapos ng sinabi, nang masugatan ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang nakapangingilabot na lakas mula sa atake ni Theo. Kahit na nasangga niya ito dati, iba ito ngayon. Ganap na nagbago ang ekspresyon ng paring dugo, nanlaki ang mga mata sa gulat habang nagsimulang mangibabaw ang enerhiya mula sa atake ni Theo, sinisira ang kanyang depensa. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang kamay, dumadaloy sa palad at mga daliri. Ang ataking ito parang atak ng puwersa ng buhay, life force attack. Ang lakas ng tama ay napakalakas kaya tumalsik ang paring dugo, bumagsak sa pader ng may matinding puwersa. Ang presyon mula sa atake ay napakalaki kaya nabitak ang pader. Dumanak ang dugo mula sa katawan ng pari, nanginginig ang kanyang boses sa halo ng galit at hindi paniniwala. Hindi ko inaasahan na makakamit ko pa ang kaliwanagan, enlightenment, bago mamatay. Isa kang ang tunay na binhi ng kasamaan, seed of evil. Hindi kita maaaring hayaang dungisan pa ang mundo ng Diyos. Hindi na siya pinatapos magsalita ni Theo, sumugod siya, hinawakan ang ulo ng pari at ibinagsak ito sa pader sa likod. Agad na inactivate ni Theo ang kanyang kasanayang synchronization, inilagay ang kamay sa mukha ng pari upang basahin ang kanyang mga alaala. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito para malaman ang pinagmulan ng kakaibang kapangyarihan na ginagamit ng kulto ng demonyo. Ngunit pagkadikit pa lang ng kanyang kamay, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang paring dugo ay tila naglaho, vanish, na para bang nahigop palabas, sucked out, ng dimensyong ito. Nahila si Theo kasama nito, sa isang iglap, hinila palabas ng realidad, itinapon sa ibang dimension. Ang paligid ni Theo ay biglang nagbago, halos hindi niya maintindihan ang nangyayari, umiikot ang isip sa pagkalito. Ibang-iba ito sa lahat ng nakaraang pagbasa ko ng alaala. Para akong na-teleport sa ibang lugar. Bigla, napunta ang tingin ni Theo sa screen ng sistema na lumitaw sa harap niya. Ang abiso ay baluktot, distorted, nagkakaproblema dahil sa nakakatakot na enerhiya ng lugar na ito. Sinubukan niyang intindihin ito, ngunit bago pa niya maproseso ng buo ang impormasyon, sunod-sunod na lumitaw ang mga bintana ng babala, warning windows. Isa rito ay isang pulang babala, nakatagpo ka ng isang kalaban na may mas mataas na antas, high-level enemy. Pakiusap, tumakas ka, flee. Tumigas ang ekspresyon ni Theo, ang babala ay nagpadala ng kilabot sa kanyang likuran. Ano ng kalokohan ito? Ngunit bago pa makapag-isip si Theo, biglang nagbago ang atmosfera sa paligid. Isang nakakasakal na presyon, suffocating pressure, ang pumiga kay Theo mula sa lahat ng direksyon. Ang bigat nito ay nagpaliit sa kanyang presensya. Presence shrinks sa ilalim ng lubos na kapangyarihan nito. Isang boses ang umalingaw, echoing voice, nagpayanig sa espasyo. Sino ka? Dumagundong ang boses, palakas ng palakas ang presyon. Ano ka? Nanlabo ang paningin ni Theo dahil sa presyon, ngunit pinilit niyang panatilihin ang ulirat, sinusubukang mag-focus.
Isang higanting mata, giant eye, ang lumitaw sa harap niya. Bumukas ito, isang napakalawak at masamang titig, immense gaze, ang tumutok sa kanya. Napakalaki ng mata kaya't si Theo sa harap nito ay hindi mas malaki kaysa isang langgam, ant. Lalong lumakas ang boses, mas matindi, nagpanginig kay Theo hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Paano mo nagawang gambalain ang aking pagtulog? Isang higanting nilalang, gigantic creature, ang lumitaw sa harap niya. Ang anyo nito ay napakalaki at patuloy na nagbabago, shifting form, na may hindi mabilang na mga mata, countless eyes, na nakatitig kay Theo. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot, terrified, hindi maunawaan ang lubos na laki, incomprehensible scale, ng nilalang na nasa harap niya. Ang mga mata ng nilalang na iyon ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa, soul-pierced. Malinaw na naramdaman ni Theo na ang kanyang pakiramdam sa realidad ay gumuguho, sense of reality crumbles. Nakatayo siya sa harap ng isang bagay na higit pa sa kanyang pag-unawa, beyond comprehension.